Ito yung sikreto ko kapag nagpo-port po talaga ako ng cylinder head. Okay? Okay mga bossing, so ayan, ano ba yun nandito sa harapan natin? Okay, ito po ay cylinder head ng Z5. And share ko lang sa inyo yung ginagamit kong tool para po magawa ko ng maayos yung porting ko. Okay? So syempre po, madalas po sa atin, ang ginagamit po ay caliper lang. Pero napakalimitado po ng kanyang makukuhang sukat. So mostly, nasa may bukanan lang po ang makukuha ng caliper na sukat. Pero, ito yung sikreto ko kapag nagpo-port po talaga ako ng cylinder head. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Tadan! O, ito po mga kaibigan, matagal ko na po siyang ginagamit. Nakakarami na din ako nito kasi sa tagal ng serbisyo, yun, nagkakaroon na rin ng mga sira-sira. Okay, nag-i-stack up, yung iba naman nawawala yung spring. But then anyway, ito po mga kaibigan is napaka-importante po nito na panukat ng loob ng pinoport nyo. So meaning to say mga kaibigan, ito po ang release niya dito sa ilalim para po magalaw nyo yan. So halimbawa po, release ko siya, ganyan, ayan. Makikita nyo po ito is adjustable siya. Ayan. Okay, so kapag nilak nyo naman po yan, ilalim, ilak ko muna ha. Hindi na po siya gagalaw. Ayan. Hindi na po siya gumalaw. Ngayon, pag pinasok ko po siya dito para magsukat ako ng mga angle sa loob or magsukat ako ng size, luluwagan ko yung ilalim, bubuka po yun. Okay. So, kapag po bumuka po yun, ilalim, ayan. Masusukat ko na po siya ngayon. Okay. So, ayan. Kahit po sa loob, ayan, oh, kaya ko siyang sukatin. Okay. So, pagka po ganyan, na-release nyo na, ilak nyo po ulit. Ayan mga kaibigan. So bumuka siya. Ngayon, pwede nyo na siya sukatin. So ang gagawin nyo is yung area na yon, natatandaan nyo yun, pwede nyo markahan ng pentel pen yan. Ito po yung kanyang sukat ngayon sa loob. Ayan, 26.16. Okay? So ayan mga kaibigan, napaka-importante na itong tool, lalo na sa mga head porters. Okay? Kasi ito po yung way para ma-measure nila yung pinakaloob talaga ng cylinder head. So, ayan, share ko na lang sa inyo yung link kung ano yung mga ginagamit ko sa pag-build ng makina. Ayan. So, malalaman nyo po ngayon, unti-unti kong ilalabas kung paano po tayo gumawa. Okay, ayan. Ng mga bagay-bagay na simpleng tool lang ang gamit pero hindi naman tayo napag-iiwanan or kumbaga kahit papano, as long as yung knowledge natin is maayos, hindi po tayo sasablay. So, okay, ito po mga kaibigan, once again ito po yung bore tool na ginagamit ko kapag po nag-headworks ako. Okay, God bless po mga kaibigan. This is Chris Mo. Magandang hapon. Peace.